sa Atienza. Palakpak naman dito. Yes. Magandang araw mga bata at saka parents. Ang akin pong ikukwento ay isa pong kwento na ako po yung mismong sumulat. Ang pamagat po ng kwento ay ang bagong bata sa paaralan. Ito po ay ginuhit ng napakahusay na artist mula sa SDO Dasmariñas, Cavite na si Ma'am Jovel F. Padernos. Ang pamagat po, ang bagong bata sa paaralan. Saan ka na naman nagpunta? Nagtungo ka ba na naman sa plaza? Tulungan mo ako, may inuutos si Maestro. Tawag ni Ina. Kalipas ang takbo ko. Strikto si Maestro. Ngunit, napakahusay niyang guro. Hindi ako nagbibiro. Alam niyo bang kilala siya maging sa iba pang karatig bayan? Kahit maliit ang paaralan ng Maestro, dito pa rin pinag-aaral ang mga mayayaman. Pero, tuwing naglilinis ako sa silid-aralan, para na rin akong isang estudyante. Kunwari kong pinapagalan ang paglilinis ng mga bintana na gawa sa pawid. Saan gawa ang mga bahay niyo ngayon? Kasi nung panahon ng Kastila, gawa ito sa mga pawid, sa mga kahoy, ganyan. Ngayon, saan gawa ang bahay ninyo? Saan gawa ang bahay niyo? Sa semento ba? Saan? Saan po? Wala po kayong bahay. Yes. Sa semento. Doon gawa sa semento. Kasi nung panahon ng mga Kastila, ang natural na ginagamit sa paggawa ng bahay ay mga pawid. Tama po ba? Nais ko rin kasing marinig ang turo ng maestro tungkol sa wikang Latin. Pati na rin sa mga kwento ng mga lugar na hindi ko pa nararating. Isang magandang araw, habang ako ay naglilinis ng sahig ng silid-aralan, may nakita akong mga paa na pumasok sa silid. Paa ni Maestro at dalawang pares ng paa ng isang batang tulad ko. Tinaas ko ng konti ang aking mukha. Panandali ang tinignan ang batang dumating. Maliit ang pangangatawan ng bagong bata. Mukha siyang sakitin. Mga anak, paano niyo nalalaman na yung isang bata ay sakitin? Paano niyo nalalaman ay sakitin yung bata na yun? Pag siya ay payat Yes. Wow, best in recitation. 100 ka na agad kay teacher. Ano masasabi mo pag bata ay sakitin? Ang itsura ng batang sakit. Ang itsura ng mga may sakit. Maputla. Kung anong kulay ng batang may sakit? Maputla, ayan payat. Yun yung naisip ng bata sa kwento kasi payat daw ng bata. Sino kaya yung bata na rin? Sige, alamin natin. Di ko na rin pinansin pa ang bagong batang mag-aaral. Wala namang espesyal sa kanya. Narinig kong nagsalita ang maestro sa wikang Kastila. Sabes Espanyol? Marunong ka bang magsalita ng wikang Kastila? Tanong ng maestro sa batang lalaki. Un poco, senyor. Kunti lamang po, senyor. Sagot ng bagong mag-aaral. Sabes Latin? Marunong ka bang magsalita ng wikang Latin? Tanong muli ng maestro. Un poco, senyor. Kunti lamang po, senyor. Parehas na sagot ng bagong mag-aaral. Oo, tama kayo. Marunong ako ng konti ng wikang Kastila. Araw-araw ba naman
kasama ko na nakikinig sa kanilang klase. Kaya talagang natuto na rin ako. Tinuloy ko ang paglilinis ng sahig. Dinig na dinig ko ang halakhak at pangungutya ng buong klase sa bagong mag-aaral. Paano kayo tumawa mga bata? Pwede ba tayong tumawa? Kayo nga? Sige, sabay-sabay nga tumawa. 1, 2, 3, go! Ay, ang hina. Isa pa, 1, 2, 3, go! Ayun, iba-iba yung naririnig ko. Ano? At inaasar nila ng buong klase ang bagong mag-aaral. Kayo ba pag may bagong mag-aaral na mukhang sakitin, aasarin nyo rin ba? Bakit? Ba't hindi natin dapat inaasar yung mga bata na bagong salta, tas mukhang may sakit, iba ang itsura sa atin? Bakit hindi natin sila aasarin? Dahil po, bago po sila. Dahil bago sila at Yun ba ay tamang gawain? Anong tawag natin sa panahon ngayon? Kasi nung panahon ng Kastila, parents, nangyayari na pala ito. Anong tawag natin ngayon sa pangungutya sa iba? Nag-start sa letter B. Bully. Ay, galing ng mga parents. Baka naman natin yung mga parents, 100 na agad sila. Ayan. Linggo ng tanghali, habang naglilinis ako ng mga alikabok sa lampara ng silid-aralan ni Maestro, napansin ko ang batang lalaki na nakaupo sa sahig. Nakasubsob sa pagbabasa ng isang aklat. Wala namang klase sa araw na to ah. Bakit ba siya aral ng aral? Tanong ko sa aking sarili. Sinubukan kong umupo sa kanyang tabi at silipin ang aklat na kanyang binabasa. Tinanong niya ang pangalan ko. Sumagot naman ako. Ang pangalan ko ay Pepe. Katukayo pala kita. Masayang tugon ng bagong mag-aaral. Ano ba ang pangalan ng bata? Pakilakas nga, ano po ang pangalan ng bata? Pepe. Pag sinabi natin katukayo, parehas ng pangalan. Yun, parehas silang Pepe ang pangalan. Nagkatinginan kami. Umubang ang malakas na tawanan. Doon ko siya mas nakilala. Marami pala kaming pagkakatulad bukod sa aming palayaw. Ano pa kaya yung pagkakatulad ng bata at isa pang bata na bagong salta? Sige, alamin natin. Parehas kaming 9 taong gulang. Kapag nasa silid-aklatan siya ng maestro, ay tahimik kaming gumuguhit. Mahilig rin ba kayo mag-drawing? Sige, taas na yung kamay ng nahilig mag-drawing. Yun. Gamit ang kanyang pluma at tinta sa mga papel de hapon, minsan naman mula sa mga luwad o clay, ay bumubuo siya ng iba't ibang debuho. Napapatulala na lamang ako sa sining na kaya niyang gawin. Yan. Alam niyo yung mga luwad, mga clay yon. Naglalaro ba kayo ng clay? Yung clay, yung mga clay daw, yun. Dati, dahil panahon naman ng Kastila noon, nag-iisip sila kung paano sila gagawa ng clay. Gumagamit sila ng, ano po, saan po gawa yung luwad? Saan po gawa yun? Yung parang clay, yes po? Sa lupa, opo, yes. Doon sa sand na binabasa, no? Tapos may sand naman na talagang malambot, yan. Kwento niya, kinabahan siya nang ihatid siya ng buyan niya sa kaming bayan. Naalala pa niya ang kalansing ng bakal ng kalesang sinakyan niya mula Hilaga. Sa unang gabi niya rito, hindi niya maalis sa isip ang kanyang pamilya at nakadama siya ng pagkainip sa sobrang layo ng biyahe. Saan po ba nakatira ang ating pambansang bayani? Saan po siya pinanganak? Siya po ay pinanganak sa C. Ano po yung C? Calamba, Laguna. So, nagbiyahe po siya mula Calamba papunta sa ating bayan sa Binyan. Yan. Kakaiba rin yung mga magulang ng bata. Hindi ko maisip kung paano nila naipadala ang isang 9 na taong gulang upang mag-aral sa aming bayan.
na ang tanging kasama lamang ay ang kanyang tiyahin at mga pinsan. Si ina nga, malayo lang ako ng konti o mapunta sa poblasyon, hinahanap na agad ako. Ang bagong mag-aaral pa kaya na nagmula sa malayong bayan? Kayo ba pag naglalaro sa labas, hinahanap din kayo ng mga nanay nyo? Sino dito hindi hinahanap? Sino yung lagi hinahanap? Sumisigaw. Yun, no? Kasi sarap bilang bata, ang sarap talagang maglaro sa labas, no? Isang araw, hindi ko makakalimutan ang nangyari kay Pepe at kay Pedro. Ang lakas ng ingay sa silid. Nakita ko na nagbubuno ang bagong mag-aaral at si Pedro. Nagkakansyawan din ang iba pa nilang kamag-aral. Si Pedro ang madalas na nanunukso sa kanya. Nakwento ng bagong mag-aaral na hilig niya ang gawaing pisikal, tulad ng bunong braso, paglangoy, paglalakad sa mga bukid at tabing ilog at iba pa. Kaya naman, nanalo ang bata sa pagbuno. Ayan, kayo ba So, ito kasi panahon dati, no? Siguro ang sukatan ng lakas talaga ay yung pakikipag-away, pero huwag niyo yung gatayahin, ha? Ayan. Nanalo ang batang payat, no, sa labanan. Matapos ang pangyayari, tinignan na siya ng kanyang mga kamag-aral ng iba sa dati. Hindi na muling naulit pa ang panunokso sa kanya. Ayon sa bagong mag-aaral, sa mga nangyari, hindi na siya magtatanong sa kanyang ama kung bakit siya pinadala rito upang mag-aral. Alam na niya ang sagot dito. Sa tingin niyo na, bakit kaya pinadala si Pepe kahit malayo siya sa pamilya? Ano kayang gustong ituro sa kanya ng mga magulang niya? Na kahit siya ay bata, kahit siya ay bata, siya ay malakas, masipag, siya ay matalino, no? Ang dating batang tinutukso ay iba na ngayon. Habang naghuhugas ako ng mga tapayan ng tubig, nakita ko na nagpapalampakan ang mga kaklase niya sa tuwing ang bata ay makakasagot. Sabi ko sa isip ko, paano kaya niya nasasagot ang mga tanong ng maestro ng ganong kagaling? Nais ko rin mag-aral katulad niya. Baka kaya ko rin sagutin ang mga tanong ng maestro. Dati kasi ng panahon ng Kastila, kung hindi ka nakakaangat sa buhay, kung hindi ka mayaman, wala kang karapatang mag-aral. Pero ngayon, lahat ay pwede na mag-aral, di ba? Sa aking laging pagmamasid sa klase, ang bata ay unti-unting umungos sa lahat. Parati kong naririnig sa kanya na nakakapag-aral siya sa pamamagitan ng pagdiskubre at pagmamasid. Mula sa pagkakaupo sa likod ng silid, ngayon ay nasa harapan na siya at tinatawag na emperor. Siya na ang pinakamahusay sa paaralan ng maestro. Ngunit, mas kinatuwa ko na ang bagong bata sa paaralan ay kaibigan ko na pala. Ayan, kayo ba may mga kaibigan din? Ang sarap po magkaroon ng kaibigan. Sarap no, pag marami kang kaibigan. Simula noon, kasama ko na siya araw-araw. Gising na kami halos sabay ng pagtilaok ng tandang. Sa oras ng pag-aaral niya, sabay naman din sa oras ng aking pagtulong sa paaralan. Walang pati ng naririnig kong palakpakan, bulungan at pagkilala sa husay ng aking bagong kaibigan. Sa hapon, nanguhuli kami ng mga insekto, nagmamasid ng mga ibon, halaman at puno. Minsan, namamasyal kami sa lawa. Ano pong lawa yung ating pong nakikita dito sa Binyan? Ano pong pangalan ng lawa ngayon? Ano pong pangalan ng lawa na nandito po sa Laguna? Po? Lawa ng Laguna. Laguna de Bay. Ano po? Minsan, kami ay naglalaro kasama ang kanyang mga kamag-aral
sa ilalim ng buwan. Isang araw, matapos ang 18 buwan niyang pag-aaral sa aming bayan, nagpaalam siya sa akin na babalik daw muna siya sa kanilang bayan dahil isa raw sa kanyang mga kapatid ay magkakaroon ng handaan. Saglit na bumigat ang aking loob. Ngunit, napalitan din ito ng sigla. Sa wakas, makakasama na rin niya ang kanyang pamilya, katulad ng kanyang panalangin. Pag umaalis pa yung mga kaibigan niyo, nalulungkot din kayo? Oo, no? So, ganun yung nararamdaman ng bata sa kwento. Sabi ng aking kaibigan, isang araw, bago siya umalis, may sorpresa daw na naghihintay sa akin. Hindi ko naman yan pinagtuunan ng labis na pansin, dahil baka bahagi lamang yon ng kapilyuhan ng aking kaibigan. Mga anak, ano sa tingin niyo yung sorpresa ni Pepe sa kanya? Meron ba kayong idea kung ano yung sorpresa ng kaibigan niya? Ano sa tingin niyo kaya? Ano yung sorpresa? Sige. Isang araw, matapos siyang umalis, tinawag ako ng maestro. Pepe! Pepe! Nang mas malakas kaysa dati. Ngunit sa pagkakataong ito, tinawag niya ako hindi para utusan, kundi para sabihin magiging estudyante na rin ako ng kanyang paaralan. Kinagulat ko ito, ngunit kinalundag naman ang aking puso. Sa wakas, mararanasan ko na rin sumagot sa mga tanong ng maestro, tulad ng aking katokayo. At kaibigang si, anong pangalan nga ulit ni Rizal nung bata siya? Pakilakas nga po! At parang ako na rin ngayon ang bagong bata sa paaralan. Ayan, tapos na po yung kwento. Nagustuhan niyo po ba? Okay, ay, yun lang po. Meron po ba kayong aral na nakuha sa kwento ko? Halos po. Bawal mag-asama ng bagong bata. Bawal mang-asal ng bagong bata. Sino po yung bata na tinutukoy dito? Kilala niyo po? Sino po? Si Dr. Jose Rizal. Ayan. Pagpunta niyo po sa bayan, nandun po yung school na pinag-aralan ni Dr. Jose Rizal. Punta po kayo doon. Yun lang po at maraming salamat po.